Isang streamer na nagngangalang The Golden Light ang nagsimula ng kanyang stream, at agad na dumagsa ang mga manunood sa BattleTube upang panoorin siya. Ang streamer ay nakatayo ng may pagmamalaki sa tuktok ng estatwa ng Coliseum at tinatanggap ang lahat sa kanyang stream. Ang mga manlalaro sa ibaba ay nagsisimulang pumasok sa laban, at si Golden Light ay tumalon pababa upang sumali sa kanila habang patuloy na pinapagana ang kanyang mga manunood. May nagbigay ng regalo sa stream at sinabi kay Golden Light na siguraduhing turuan ng leksyon ang mga bronze players. Lahat ng iba ay nanunood ng may inis habang sumasayaw si Golden Light upang aliwin ang kanyang mga manunood bilang pasasalamat sa donasyon. Hindi sila kasing saya na makita siya sa kanilang lobby tulad ng mga manunood niya, at iyon ay dahil sa likod ng kanyang inosenteng ngiti ay may napakamapanlin lang na mga intensyon. Naging sikat siyang streamer dahil sa kanyang hitsura at sobrang pagka-energetic, pero pati na rin dahil siya ay isang kilalang troll. Dati siyang iginagalang na gold leaguer, pero sinadya niyang ibaba ang kanyang ranggo sa bronze para sa content, tinawag itong deep-sea traveling. Wala siyang pakialam sa laro mismo, at ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mag-enjoy, na nagiging dahilan kung bakit siya ang sukdulan ng isang troll. Kahit na ibinaba niya ang kanyang ranggo sa pinakamababang liga, ang kanyang kagamitan at mga estadistika ay nasa gold rank pa rin, kaya kilala siya sa pang-aabala at pagpatay sa mga bronze players na mas mahina kaysa sa kanya. Ngayon na nandito na siya, at ang kanyang sabik na mga tagahanga ay nanunood sa kanya ng may pag-asa, panahon na para kay Golden Light na maghanap ng kanyang unang biktima. Tinitingnan niya ang karamihan ng mga manlalaro, at sa wakas ay napansin niya ang potensyal na nilalaman. Walang palya, tumakbo si Golden Light patungo kay Jihan na may hawak na mikropono, sabik na i-interviewin ang lalaking kamakailan lang naging usap-usapan sa bayan. Sa puntong ito, maraming palayaw na si Jihan, at binabaha siya ng atensyon ng mga tao. Si John naman ay nalilito kung sino itong Golden Boy na ito. Maliwanag na isa siyang BattleTube streamer, at sobrang ingay niya para sa gusto ni Jihan. Pero ngayon na iniisip niya ito, may ilang mga tagumpay sa BattleTube na hindi pa niya nakakamit. Dahil dumating na ang pagkakataon, mas mabuti pang magsimula na si Jihan ng sarili niyang stream para sa kanyang mga manunood. Ganap niyang binabalewala ang makinang na batang lalaki, at tinawag ang sarili niyang BattleTube window upang magsimula ng stream. Napansin din ng mga manunood ng Golden Light ang on-air mark sa itaas ng ulo ni Jihan, at napagtanto nilang nag-stream ang ating MC. Bilang resulta, nagsimula silang umalis upang panoorin ang kanyang stream, at hindi mapigilan ng ating matalinong bata na manginig sa takot ng mapagtanto niyang halos in-advertise niya ng libre ang stream ni Jihan. Ngayon na umabot na sa ganito, kailangan niyang maghanap ng paraan para makabalik ang mga tao sa kanyang stream. Habang nag-iisip siya, nakatanggap siya ng notification mula sa isang tao na may username na labis na nahuhumaling sa Sword King, na hinihimok siyang patayin si Sung Jihan upang siya ay mapunta sa huling pwesto. Ang gantimpala para sa pagtapos ng gawaing ito ay 2000 GP. Ang isang GP ay katumbas ng halos 1,001, kaya ito ay isang 2,000,000 at isa na misyon. Ang mga taong nagsimula ng donasyon ay walang iba kundi mga miyembro ng pamilya ng Sword King. Nang hindi agad tinanggap ni Golden Light, nagtipon-tipon ang ibang miyembro ng pamilya Sword King at patuloy na pinataas ang gantimpala. Malinaw na may galit ang mga taong ito kay Jihan, ngunit wala siyang ideya na ganito na ito kalala. Patuloy nilang pinapataas ang mga gantimpala at lumampas ito sa 30,000 GP at umabot pa sa 40,000 GP. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang natitirang mga manlalaro ay tinawag na nagdulot ng pagtigil ng mga donasyon sa 42,000 GP. Sa kabila ng napakalaking halagang inaalok, nagagalit pa rin si Golden Light na huminto ang GP sa ilalim ng 50,000. Isa sa mga miyembro ng pamilya ng Sword King ay pumayag na mag-donate ng karagdagang 10,000 GP kung matagumpay niyang matatalo si Jihan. Sa wakas, nagbigay daan ito kay Golden Light na kumilos ng may determinasyon at ang kanyang target ay nakatakda na. Pagkatapos magsimula ang laban, inihanda ni Golden Light ang sarili upang salakayin si Jihan na hindi alam ang paparating na panganib. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga kakayahan na tinatawag na charge na nagpapabilis sa katawan ng gumagamit pasulong sa napakataas na bilis. Sugod siya at sa isang iglap, nasa likod na siya ni Jihan na nakataas ang kanyang espada. Tumama ang atake, ngunit matagumpay na naiparry ito ni Jihan nang walang problema. Hindi inaasahan, gumagamit siya ng isa pang kakaibang sandata. Ngayon, ito ay isang pamalo na bahagi ng isang set ng pagluluto at ito ay isang D-rank na banal na bagay mula sa ibang mundo.
Si Jihan ay nagulat pa rin na sa kabila ng buong lakas na pag-swing niya, somehow ay nakaligtas pa rin ang armas ni Golden Light sa atake. Dahil umabot na sa ganito, nag-anyaya rin si Jihan ng isang espada upang gamitin bilang paggalang. Sa loob ng ilang segundo, nagawang patumbahin ni Jihan si Golden Light gamit ang simpleng at tumpak na mga palo at napagtanto ng mga nagkomento na gumagamit siya ng sword chi na karaniwang hindi posible para sa isang tao sa Bronze League. Gumagamit din siya ng White Sacred Flames na isang banal na kapangyarihan. Pero kung gumagamit siya ng banal na kapangyarihan, ibig sabihin ay siya ay isang support. Kahit paano niya ito nagawa, matagumpay na nakuha ni Jihan ang unang dugo gamit ang isang D-rank na kutsilyong pangkusina na banal na bagay na bahagi rin ng set ng mga banal na sandata para sa pagluluto. Gayunpaman, kahit na siya ay napatay ng medyo nakakahiya, hindi pa rin tapos si Golden Light. Sa hindi inaasahang paraan, nagawa niyang buhayin ang sarili gamit ang isang bagay na tinatawag na Crucifix of Revival. Ang item na ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses, gayunpaman, hindi ito maaaring gamitin sa mga pambansang liga, promo games, o guild matches. Sa kabila ng katotohanang siya ay muling nabuhay, wala itong saysay dahil ang layunin ay hindi lamang patayin si Jihan kundi pati na rin gawing huli ang kanyang pwesto at dahil siya ang unang namatay, hindi maaaring huli si Jihan. Sa kabila ng kanilang malinaw na pagkadismaya, determinado si Golden Light na tiyakin na maitatama niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkatalo kay Xiang Jihan. Sa kasamaang palad para sa kanya, determinado si Xiang Jihan na siguraduhing mawala ang ngiti sa mukha ng batang ginto na ito. Sa loob ng ilang segundo, muling pinatumba ni Jihan siya, hindi sinasadyang nagbigay ng double kill. Habang lumalayo siya mula sa namamatay na streamer, iniisip niya ang gamit na ginamit ng lalaki. Sa hinaharap, walang gumamit nito dahil may ilang mga depekto ang proseso ng muling pagbuhay. Bilang karagdagan, mas abala ngayon kaysa sa karaniwan. Malamang dahil ito sa mga manunood na dumating upang panuurin ang laro ngayon. Ang mga manunood ngayon ay mga elfo at mukhang lahat sila ay nakatingin kay Jihan. Hindi gaanong gusto ng aming MC ang mga ito dahil malaki ang naging papel ng mga elfo sa pagbagsak ng sangkatauhan. Sa ngayon, wala siyang magagawa tungkol sa kanila. Kaya ang pinakamabuti niyang magagawa ay mag-focus sa pakikitungo sa mga tao sa harapan niya. Sa tingin ko, ang ibang mga manlalaro ay nagbibigay sa kanya ng malaking distansya at para bang tinatrato siya na parang isang uri ng itinakwil. Kapag tumingin siya sa kanila, lahat sila ay tumatakbo palayo sa takot. Normal lang iyon dahil pinunit niya lang ang isang gold player, 2 beses, kaya malinaw na alam nilang wala silang laban sa kanya. Hindi ito magandang balita para sa ating MC dahil nangangahulugan ito na bababa ang kanyang hunting efficiency at pagkatapos ay natagpuan pa niya ang isang D-rank na banal na item. Kung gusto niyang matugunan ang mga kondisyon ng manifestasyon ng mga item na ito, kailangan niyang makipaglaban pa. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang gagawin, isang notification ang lumabas sa kanyang status window at ngumiti si Jihan habang binabasa ito. Mukhang magbabago na ang takbo ng mga bagay-bagay. Nakakuha siya ng isang misyon upang supulan ang mga goblin na nagtipon-tipon sa paligid ng Goblin Champion. Dahil dito, dapat niyang makamit ang kanyang kota sa pakikipaglaban kahit na tumatakbo ang lahat ng mga manlalaro. Sa isang iglap, napapalibutan siya ng maraming goblin at mukhang labis na silang nakakaangat sa bilang. Ngunit sa isang iglap, ang mga goblin na ang tumatakbo palayo sa kanya habang siya ay sumasalubong sa kanila ng may nakakatakot na bilis. Ang mga halimaw ay humihingi ng tulong habang sila'y pinapalo at tinutusok gamit ang kagamitan sa pagluluto ni Jihan. Dahil sa kanyang patuloy na pakikipaglaban, unti-unting tumutugon ang banal na kagamitan sa pagluluto sa kanyang mga aksyon. Salamat na lang at binasa niya ang mga paglalarawan ng mga item bago niya ito ginamit. Dapat niyang basagin ang kanilang mga ulo at bot-asin ang kanilang mga puso at dapat niyang gawin ang lahat ng iyon sa partikular na pagkakasunod-sunod upang magamit ng tama ang mga item at upang tumugon ang mga ito sa kanya. Buti na lang at nalaman niya lahat ito bago matapos ang laro. Pero sa takbo ng mga pangyayari, masyado itong matagal. Kung natutunan niya ito ng mas maaga, sana ay may ilan pang mga goblin na natira para magamit niya ang kanyang mga armas. Pero hindi pa naman ito ganap natapos. May isa pang goblin na natitira para sa kanya na patayin. At ito ay mas nakakatakot kaysa sa iba. Ang halimaw na ito ay ang Goblin Champion at kung ikukumpara sa mga normal na goblin, siya ay mas malaki at mas malakas. Sa kabila ng laki at lakas nito, isang magandang hampas gamit ang cooking club ay sapat na upang mapabagsak ang Goblin Champion sa lupa. Pagkatapos, sinamantala iyon ni Jihan at tinaga ito sa puso.
Sa kabila ng laki nito, isa lang itong malaking goblin. At sa ganon, natapos na ang misyon at nakatanggap siya ng 500 achievement points bilang gantimpala pati na rin ng isang divine power sa proseso. Pero dahil ginamit niya ng husto ang mga item, ang ranggo ng mga armas ay bumaba sa E, kaya dapat ay makakakuha na lamang siya ng banal na kapangyarihan ng isang beses pa. Napakabagal ng paghuhuli ng mga halimaw, kaya kailangan niyang hulihin ang mga manlalaro sa halip. Sobrang layo nila sa kanya, kaya ngayon, kung hindi sila lalapit sa kanya, kailangan niyang pumunta sa kanila mismo. Ang mga nagkomento na tahimik na nanunood ng stream sa buong panahong ito ay sa wakas lumabas mula sa kanilang pagtatago upang pag-usapan kung gaano nakakatakot si Jihan ngayon. Pero sa lahat ng mga tao na nanunood ng stream, may isang tao na labis na nababahala sa nangyayari sa kanyang screen. Si Golden Light ang nanunood ng stream ni Jihan mula sa labas at napansin niya ang isang partikular na komento na nagsasabing mas mabuti si Jihan ng 1,000 beses kaysa sa kanya. Habang nagagalit siya sa paraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa kanya, mas interesado siya sa halimaw na si Jihan. Mula sa kanyang laban sa Goblin, kinalkulo ng sistema ang kanyang tinatayang stats at ang kanyang average na lakas ay mga 35. Ang average ng isang Bronze League player ay 25 at si Jihan ay somehow 10 puntos na mas mataas pa doon. Wala sa lahat ng ito ang may katuturan at nagsimula pang isipin ni Golden Light na baka gumagamit si Jihan ng ilang uri ng hack. Habang nakahiga siya sa kama na nagluluksa sa kanyang pagkatalo at sa basag na halimaw na ating pangunahing tauhan, narinig niya ang mga sigaw ng takot mula sa kanyang monitor. Tumangala siya sa tamang oras upang makita si Jihan na sinasampal ang isang tao sa mukha gamit ang kanyang pamalo. Sa loob ng ilang segundo, napatumba ni Jihan ang maraming manlalaro ng sabay-sabay at ang labanan ay ganap na pabor sa kanya. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinatay ni Jihan ang hindi mabilang na mga manlalaro ng madali, na nagbawas sa kabuoang bilang ng mga manlalaro sa napakaliit na bilang. Napagtanto ng mga natitirang manlalaro na hindi ito ang tamang oras para mag-away-away sila. Ito na ang oras para magkaisa sila at bugbugin ang hacker na ito. Isang mage at isang archer ang unang nagsama-sama at sinubukang pabagsakin si Jihan, ngunit ang kanilang mga atake ay madaling nahaharangan o naitataboy. Pagkalipas ng ilang sandali, tumigil na sila sa pag-atake ng tuluyan nang lumalabas na wala ng silbi ang anumang gawin nila kay Jihan. Hindi na nila sinusubukang lumaban pa at nakatitig na lang sa halimaw na ito na tila hindi makapaniwala bago siya lumapit at wakasan ang kanilang pagdurusa. Nakamit ni Jihan ang kabuuang 10 kills at nagwawala ang kanyang mga manunood matapos mapanood ang kahangahangang gawaing pagpatay sa lahat ng mga manlalaro. Dahil sa kanyang napakaraming kills, muling nag-react ang cooking set at nakakuha siya ng isa pang punto sa divine power bilang resulta. Pagkatapos, ang mga item ay muling bumagsak sa F-rank na halos walang silbi. Nagawa rin niyang tapusin ang isang nakatagong misyon na nangangailangan sa kanya ng 10 kills sa Coliseum. Nagbibigay iyon sa kanya ng karagdagang 5,000 achievement points bilang gantimpala. Sa tulong ng banal na kapangyarihan at mga achievement points, matagumpay na nakuha ni Jihan ang lahat ng gusto niya, ngunit may kulang pa rin. Kailangan niya ng isang tiyak at malakas na bagay upang mapataas ang kanyang kapangyarihan hanggat maaari. Pagkatapos ay napansin niya na nakakuha siya ng isang epikong misyon na nangangailangan sa kanya na hanapin ang Shadow Queen na matatagpuan malapit sa mga manunood sa mapa ng Coliseum at provokahan siya. Ang isang epikong misyon ay hindi dapat lumabas sa Bronze League. Ngunit ang mas mahalagang bagay ay ang mga gantimpala na 50,000 achievement points pati na rin ang interes ng konstelasyon na Shadow Queen. Ang isang konstelasyon ay isang ganap na nilalang na kumakatawan sa isang bituin at sila ay mga banal na nilalang sa Battle.net. Ang interes ng isang konstelasyon ay katulad ng isang sponsor, at tumutulong sila upang makakuha ng mga kakayahan na hindi makakamit ng isang normal na manlalaro. Mukhang may nangyayari sa kanya ngayon na tanging sa Diamond League lamang posible. Kung ganoon, kailangan niyang makilala ang Shadow Queen sa kahit anong paraan. Kung kahit isa lang ang nasa kanyang panig, magiging interesado rin ang ibang konstelasyon sa kanya.